Ayan, magandang umaga, grade 5 masipag. Nakikita ba ang PPT ni teacher? Ayan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Maaari ko bang marinig ang masigabong pagbati ng magandang umaga ng grade 5 masipag kay teacher? Magandang umaga po, Magandang teacher. umaga Magandang po, umaga Teacher po. Umaga po, Ayan, teacher. magandang Opo. umaga. Kumain ba ang lahat ng almusal? Hindi po. Hindi po, naku Opo, po. teacher. Opo. Kumain po, teacher. Ayan. So, ayan 'no, ako si Teacher Tin at ngayon, kung hindi kayo kumain ng breakfast, bubusugin ko naman kayo sa bagong kaalaman ngayon. Tayo ay magtatalakay ng mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay. Ngunit bago tayo tumungo doon, maaari bang pakibasa alin ang ating mga layunin? Mga layunin. Naiisa-isa ang mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay. Kalawa, naipaliliwanag na ang mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay ay paraan upang kilalanin ang sariling dignidad bilang tao. At panghuli, nailalapat ang mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay bilang pagkilala sa kanyang dignidad. Ayan, maraming salamat. Ang galing ni Allen magbasa 'no, klase? Sisimulan natin ang ating talakayan sa pamamagitan ng pagtukoy kung ano ba ang salitang dignidad. 'Pag naririnig niyo ang salitang dignidad, ano ang unang pumapasok sa inyong isipan? Um, Jericho, maaari ko bang malaman kung ano ang unang pumapasok sa iyong isipan 'pag naririnig ang salitang dignidad? Pag po naririnig ko po yung dignidad po, ang pumapasok po sa isip ko po yung dignity. Charot. I mean yung ano po, tingin po sa sarili natin yung worth po. Tama naman ang sinabi nitong dignity ano. Ayan, maganda ang iyong sagot, worth. Dahil ang dignidad ay nangangahulugan na paggalang natin sa ating sarili bilang tao. Ibig sabihin nito, lahat tayo ay may halaga at karapatan na dapat nating igalang. Um, Kahit ano pa ang ating itsura, kahit ano pa ang ating pinanggalingan, at kahit ano pa ang ating sitwasyon. Sa konteksto ng ating talakayan, ang dignidad ay isang parang paalala na ang lahat ng tao, tayo ay espesyal at tayo ay may um, halaga na dapat nating pangalagaan. Um, Teacher, paano po namin maipapakita na nirerespeto namin ang aming dignidad? Simple lang po. Ano, mapapakita natin na nirerespeto natin ang ating dignidad sa pamamagitan ng pagkilos ng may pagpapahalaga sa sariling buhay. So, si teacher ay merong 5 kilos dito at nakakatuwa dahil kanina habang pinapanood ko kayo sa discussion with Teacher Jules, lumabas naman ang lahat ng kilos na ito. Ngunit papalalimin pa natin ng konti para mas maintindihan natin ang importansya ng bawat kilos na ito. Unang-una ay ang pag-eehersisyo. Ayan. Mga bata, alam niyo ba na ang pag-eehersisyo ay mahalaga para mapanatili natin na malusog ang ating katawan? Alam po ba ng lahat yon? Ayan, maiging alam natin ano, siyempre kapag sa simpleng paglalakad natin, sa simpleng pagjo-jogging natin, or sa simpleng paglalaro natin ano, lumalakas ang ating pangangatawan dahil napapanatili nitong aktibo ang ating, katawan. So, maitanong ko lang, maaari ko bang malaman kung sino sa inyo ang mga nag-eehersisyo dito? Meron ba? Ayan, si Jericho. Jericho, maaari bang malaman ni teacher kung anong klaseng ehersisyo ang ginagawa mo? Ano po, teacher, since sinasabihan din po ako lagi ng tatay ko po na kahit sa umaga po mag-unat-unat lang po, tas maglakad-lakad po
sa labas ng bahay, diyan po sa harapan namin. Tapos po since bilang din po ano po, mahilig po ako magsayaw, so nagsasayaw din po ako kapag gusto ko po, teacher. Ayan, maigi 'no? Kahit sa simpleng pag-stretching-stretching lang natin at magagawa na natin ang pag-eehersisyo. Nakita ko nagtaas kanina si Bench. Bench, anong pag-eehersisyo ang ginagawa mo? Ako po teacher, nagja-jumping jacks po ako, yung tumatalon po, katulad po nung nasa picture, ay nung nasa video po. Bali, tumatalon po ako tapos sasabay ko po yung kamay at paa ko po sa pagsara po para po maunat ko po yung Ayan, magaling. Ang galing ni Bench 'no? Alam niya kung paano gawin ng tama ang jumping jacks. So, susunod naman tayo sa pangalawang kilos, which is ang pagkain ng tama. So, sa inyo, matanong ni teacher, sino ang kumakain dito ng prutas o gulay? Ayan, si Vien. Vien, maaari ko bang matanong, anong paborito mong prutas o gulay? Ang paborito ko pong prutas is ano po, strawberry po. Tapos sa gulay naman po, mahilig po ako sa okra po, teacher. Wow, kakaunting tao lang ang mahilig sa okra ha. Yes, Carmela. Ako po, teacher, mahilig po ako sa ano po, sa broccoli. Sa broccoli. Wow, masarap din yun. Yes, Joy. Teacher, sa akin kalabasa kasi sabi ng mama ko pampalinaw daw yun ng mata. Naramdaman mo bang luminaw ang iyong mata nung kumain ka ng kalabasa? Konti po, teacher. Ayan, nakikita natin ano, na epektibo ang pagkain ng gulay. So sino naman dito ang hindi kumakain ng prutas o gulay? Wow, ang galing naman ng grade 5 masipag. Lahat sila kumakain ng gulay. So, ayun, dahil kasama sa mga kilos na nagpapahalaga sa sarili ang pagkain ng tama, dahil napapansin natin na kapag hindi tayo kumakain ng tama, para tayong mga lantang gulay, 'di ba? Para tayong mga walang energy. Tama ba 'yon? Naranasan niyo na bang hindi kumain ng tama at feeling niyo parang ano kayo, parang wala kayong energy, gano'n? Sa mga hindi nag-almusal, sino ang mga hindi nag-almusal? Ayan, si Carmela. Carmela, naramdaman mo ba yon na parang wala kang energy? Opo, teacher. Ayan, sa susunod kakain na tayo ha? Yes, Bien, ikaw din ba nakaramdam ng ganon? Ayan, nawala si Bien. Ayun. So, ang pagkain ng masustansyang pagkain ay nagpapakita rin ng pagpapahalaga sa sariling buhay, particular na sa ating kalusugan. Kasi syempre, yung mga nutrisyon na nakukuha natin sa pagkain na to ay kinakailangan ng ating katawan para tayo ay maging masigla at malusog. Alam niyo ba, bilang Pilipino, may tinatawag tayo na pinggang Pinoy. Sino pamilyar dito? Ayan. Pamilyar ba kayo sa pinggang Pinoy? Ayan. Yung iba hindi, yung iba naman ay oo. So, ang pinggang Pinoy ay isang gabay ng mga Pilipino sa wastong pagkain. So, ito ay nahahati sa tatlong section. Una ay ang Go Foods. Ang Go Foods ay mga pagkain nagbibigay sa atin ng enerhiya katulad ng kanin at tinapay. While the Grow Foods, ito ay mga pagkain nagpapatibay sa ating katawan katulad ng karne, ng mga isda, at ng itlog. While the last one is Glow Foods, ito yung mga pagkain nagpapanatili ng ating kalusugan katulad ng prutas at gulay. So, pag sinunod natin ang pinggang Pinoy, makukuha natin yung tamang nutrisyon na kinakailangan natin sa pang-araw-araw. Yes, Daniel? Teacher, naririnig po ba ako? Yes, Daniel? Pag hindi po ba namin nakumpleto yung Go Grow and Go Food sa
pinggan namin araw-araw saka every meal. Mali na po ba yun? Kasi po, teacher, yung kaya lang po namin is noodles, ganon. Tas mahal po yung mga karne ngayon. Naiintindihan ni teacher. Pag hindi natin nasunod ang ating pinggang Pinoy, okay lang yon. Dahil, kunyari, ang nasusunod lang natin ay Go Foods. Nakakakuha pa rin naman tayo ng nutrisyon doon, ngunit hindi ito sapat. So, ibig sabihin, nakakakuha tayo, pero hindi sapat. Nasagot ko ba ang iyong katanungan? Opo, teacher. Salamat po. Ayan, maraming salamat. Ngayon dumako na tayo sa pangatlong kilos. Ayan. Sa pangatlong kilos natin ay pagtulog ng sapat. Ngayon, maaari bang malaman ni teacher kung sino ang may 6 pataas na oras na tulog ngayong kagabi? Sino nakatulog? Wow, si Bench. How about the others? Kulang ba ang mga tulog ng iba? So, sino naman dito ang may tulog ng 6 na oras pababa? Yung iba, hindi ba natulog? Ayun, si Joy. Joy, pwede ka bang malaman bakit 6 na oras pababa ang iyong naging tulog? Teacher, kasi gumawa pa ako ng assignment. Gumawa ng assignment? Hanggang anong oras ka, inabot ng paggawa ng assignment? Teacher, mga 10 na. Oh, that's too late. Madami ka bang ginawa? Opo, kasi ang dami pong assignment. Kasi ang daming assignment. Sa susunod, pwede tayong namang magpatulong, no, sa ating mga magulang para mas mapabilis ang ating paggawa. Pero tutulungan lang ha, hindi sila ang mismong gagawa ng ating assignment. Naiintindihan po ba? Ayan, very good. So, bakit tinanong ni teacher? Kasi po, ang pagtulog ng 6 hanggang 8 oras bawat gabi ay mahalaga kasi nagbibigay ito sa ating katawan, pati na rin sa ating isipan ng pahinga. 'Di ba, ang ating katawan at isipan parang buong araw gumagalaw siya. So, sa gabi, dapat maglaan tayo ng 6 hanggang 8 oras na pahinga para makapag-function tayo ng maayos kinabukasan. Naiintindihan po ba yon? Ayan. Ang susunod naman natin na kilos ay pag-iwas sa masamang bisyo. Ayan. Ito ay medyo sensitibong usapin. Wait lang. Dahil hindi siya naangkop sa inyong edad, ngunit kailangan nyo na itong malaman dahil sa inyong edad ay curious na kayo, dapat alam nyo kung ano ang mga masasama at nakabubuting mga bagay at gawain. So dito, ang bisyo, kung hindi nyo alam, ay isang masamang gawain na paulit-ulit nating ginagawa at nakakasama na ito sa ating sarili. Kunyari, for example, ang pag-iwas natin sa mga nakalalasing na inumin ay isang kilos na nagpapakita ng pagpapahalaga natin sa sariling buhay. Teacher, bakit po? Kasi ang inumin na ito ay maaaring may negatibong epekto sa ating kalusugan. Kaya marapat nating protektahan ang ating sarili mula rito. Naiintindihan po ba? Okay. Maliwanag? Ayan, maigi. Ayan. At ang last natin na kilos ay ang pagpapanatili ng kalinisan. Sino ang naligo muna bago umattend ng klase ngayon ni teacher?
Ayan si Benj. Wow, ang babango naman ng mga grade 5 masipag. Ang babait, naliligo sila. Ayan. How about yung iba? Bakit parang hindi nagtaas? Ayan. So, bakit tinanong ni teacher? Kasi syempre po, ang pagpapanatili ng kalinisan sa ating sarili ay mahalaga. Nagpapakita ito na inaalagaan natin ang ating sarili dahil ang paghugas ng kamay, pagsisipilyo, pagligo, or pagsusuklay ay um, nakatutulong para maiwasan natin ang sakit at at madapuan ng kung ano-ano mang mikrobyo sa ating katawan, okay? Ang pagpapanatili ng kalinisan sa katawan ay pinoprotektahan tayo sa mga mikrobyong maaaring kumapit sa atin na maaaring magdulot ng sakit sa atin. Naiintindihan po ba? Ayan. Itong mga kilos na nagpapakita ng pagpapahalaga sa sariling buhay ay mahalaga dahil ito ay mga paraan upang maalagaan, upang maipakita natin na mahal natin ang ating sariling buhay. Dahil isa sa mga kahalagahan nito na kapag tayo ay nag-eehersisyo sa ating kalusugan, nagiging malakas at masigla ang ating katawan, kaya nagagawa natin ang mga bagay na gusto natin. Tama po ba yon? Pag kayo ba kumakain ng tama, nagagawa nyo yung mga kailangan nyong gawin nang walang nararamdaman na sakit ng tiyan? Ayan. Sumunod na kahalagahan ay kapag tayo ay malinis sa katawan, kagaya ng sinabi ko kanina, nakakaiwas tayo sa sakit at nananatiling magaan at maganda ang ating pakiramdam. Siyempre, sa init ng panahon dito sa Pilipinas, 'di ba? Kailangan nating maligo. Tama po ba? Sinong nakaka-feel dito ng ines or irita pag naglalagkit sila dahil sa init? Ayan, si Erwin. Erwin, bakit sa tingin mo nakaka-feel ka ng ganun? Ako po, teacher, pag pinagpapawisan po ako, parang naiirita po ako kasi feeling ko po parang ang dugyot ko po, ganun. Eh, ayoko pong nararamdaman na ang dugyot ko kasi nakakainis. Ayun lang po, teacher. Tama. Si Jericho, nagtataas kanina. May sasabihin pa? May idadagdag? Pareho lang po kami ni Erwin po. Naiinis din po ako kapag po naglalagkit ang katawan ko. Sinasabihan pa po ako ng aking magulang na maarte, pero gusto ko po talaga magpalit lagi ng damit. Tama lamang na magpalit ng damit dahil um, ang ating katawan ay may natural na amoy. Kaya naman, marapat lamang na magpalit tayo whenever na nafe-feel natin na naglalagkit na tayo or kaya may naaamoy na tayo. Okay po ba yon? Ayan. So, sa last one naman is pagpapahalaga sa sariling dignidad. Dito, kapag inaalagaan natin ang ating sarili, ipinapakita natin na ginagalang natin ang ating dignidad bilang tao. Ibig sabihin, alam natin sa sarili natin na mahalaga tayo, kaya naman pinipili natin yung mga desisyon na magpapabuti sa ating buhay. Naiintindihan po